PH manufacturing growth bumagal, pero patuloy ang lakas. Ano ang dapat gawin ng mga negosyante? Mga kanegosyo, may magandang balita at konting hamon sa ating manufacturing sector. Kahit bahagyang bumagal ang paglago ng mga pabrika nitong Enero, nananatili itong matibay at may posibilidad pang magbigay ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan. Kaya pag-usapan natin ito, ano ang ibig sabihin nito para sa negosyo mo? Ang Purchasing Managers Index PMI ay isang mahalagang sukatan ng kalusugan ng ating manufacturing sector. Kapag lampas 50, ibig sabihin ay lumalago ang industriya. Kapag ibaba ng 50, bumabagal ito. Ngayong Enero, bumaba ang PMI ng Pilipinas sa 52.3 mula sa 54.3 noong Disyembre. Ngunit tandaan, kahit bumaba, nasa growth zone pa rin tayo. Ibig sabihin, tuloy ang negosyo at may oportunidad pang lumawak ito. Ano ang epekto nito sa negosyo mo? Una, maaaring magkaroon ng mas maraming trabaho. Dahil kapag patuloy ang paglago, mas maraming manggagawa ang kakailanganin. Pangalawa, ito ay isang pagkakataon para sa mga supplier. Kung nasa logistics, raw materials, o packaging ka, posibleng tumaas ang demand sa iyong produkto o serbisyo. Pangatlo, mas nagiging kompetitibo ang market. Mas maraming produkto ang lumalabas, kaya kailangang mas pagandahin ang kalidad at presyo ng iyong produkto upang manatili sa kompetisyon. Bakit bumagal ang paglago? Ayon sa mga eksperto, normal lang ang kaunting paghina sa Enero dahil peak season ang Disyembre. Maraming kumpanya ang nag-stock up noong holiday season, kaya natural lang ang slowdown sa simula ng taon. Pero hindi ito dahilan para mawala ng pag-asa. Sa halip, ito ay isang senyales na dapat maghanda sa mga susunod na buwan. Ano ang dapat mong gawin bilang negosyante? Una, maging handa sa demand shifts. Kung nasa manufacturing ka, siguraduhin i-adjust ang production ayon sa pangangailangan ng market. Pangalawa, mag-invest sa efficiency. Ang mga kumpanyang gumagamit ng automation at technology ay mas mabilis maka-adapt sa pagbabago. Pangatlo, bantayan ang trends sa negosyo. Importante ang pagiging updated sa economic reports para makagawa ng mas matalinong desisyon. Sa kabila ng bahagyang pagbaba ng PMI, nananatili ang positibong pananaw para sa Philippine manufacturing industry. Ayon sa S&P Global, kung patuloy ang tamang pamumuhunan at diskarte, maaaring maging malakas ang taon ng 2025 para sa ating ekonomiya. Kaya, mga kanegosyo, paano natin magagamit ang impormasyong ito para mapalago ang ating negosyo? Ano ang ginagawa mo ngayon para maghanda sa pagbabago sa market? Comment sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa Success Sulit para sa mas marami pang kaalaman sa negosyo at ekonomiya ng Pilipinas.